Kuya, nga pala, may babayaran ko kami para sa food project. Ikaw muna bahala dun ha. Sige, ako ang bahala. School sa umaga, trabaho sa gabi, tapos gastos na hindi matapos-tapos. Bakit parang habang tumatagal, mas humihirap? Kahit anong kayod ko, parang kulang pa rin. Pero wala akong choice. Kailangan kong magpatuloy. Good morning, class! Nga pala, reminder ha, research presentation natin bukas. Yay! Excited na ako! Kamusta nga pala research mo? Natapos mo na ba? Tinapos na ko ni Jalen na ako. Oh, Janet, ba't tulala ka? Okay ka lang ba? Opo, ma'am. Sure ka ha? Okay, ilang naman sasabihin ko man. Class dismissed. Dahan natin simulan, uli ang paghakbang. Dahan-dahan tumingin sa salamin upang makita ang ating kagandahan. Dahan iangat ang mukha upang mas malaya ang payapang kalangitan. Okay ka lang, Jalen? Ha? Okay ka lang? Oo, okay lang ako. Hindi ka mukhang okay. Siguro, pagod lang. Oo, pagod ka na. Pero di ka nag-isa. Kaya't lumaban ka. At sabihin, Ako naman muna. Sa likod ng bawat ngiti, may pago na hindi nakikita. Ito ang kwento ni Yana, isang singgang mama walang sawang nagtatrabaho, nagsisigang magbayad ng utang, at ginagawa ang lahat para sa kanyang anak. bakit late ka na naman? Pasensya na po, boss. Pasensya? Puro ka na lang pasensya. Ilang ulit ko nang sinabi na kung hindi mo kaya mag-commit sa trabaho to, mag-resign ka na lang. Ginawa ko naman ang lahat. Pero bakit di na nauubusan ng problema? Nangangarap sa hangin, pansin ko na lagi walang uso. Walang malinis, halos puro polusyon. Parang ako lang na ang konsolusyon. Wala ang isip sa malulugar kapag nagkamali. Grabe silang gusto. Bakit perfecto ba sila? Paano kaya ako magpapabayad? Kailangan ko pa ng pera para sa pagkain at gastusin sa bahay. Hoy, Yana! Nasaan ang bayad ko? Pasensya na po. Wala pa po talaga akong maibayad sa ngayon. Lagi na lang ganyan sinasabi mo? Kailan ka magbabayad? Naghahanap pa po ako ng pagkikitaan. Hindi ko po kaya tamang buwan. Kailangan ko rin yung pera ngayon. Hindi pwede puro dahilan lang. Nakikiusap po ako. Bigyan niyo pa po ako ng konting panahon. Maawa po kayo. Gagawin ko po ang lahat para mabayaran ko kayo. Sige, bibigyan pa kita ng isang pagkakataon. Huwag mong kalimutan ang iyong pangako. Maraming salamat po. Kulang na naman ang pera. Paano ko pagkakasyahin ang paggasto sa bahay at pambili ng pagkain? Kahit araw-araw akong kumakayod, parang hindi pa rin sapat. Umaga ng malalim at isipin ang mabuti ang mga desisyong ilalaan para sa kinabukasan na makapunta sa paroonan. Kung dahan-dahan natin simulan, hindi ang paghabang.
upang masilayan ang payapang kalangitan. Minsan, ang kaunting pag-unawa at lasang ay malaking tulong sa taong lumanan sa pagsunod. Okay ka lang? Hindi na rin ako sigurado. Hindi mo kailangan galhin lahat ng mag-isa. Oo, pagod ka na. Pero di ka nag-iisa. Kaya't lumaban ka. At sabihin, ako naman muna. Hindi ko na nga din alam kung kakayanin mo pa. Congratulations, Janet! Ikaw ang napiling scholarship recipient dahil sa sipag at galing mo. Thank you po, ma'am. Promise, pagpupundihan ko pa. Ma, siya po si Janet. Nung kinento ko sa'yo dati, siya ang scholar ng class namin. Congrats, Janet. Tandaan mo, kahit mahirap ang buhay, tuloy lang at laban. Salamat po. Kayo rin po. Tuloy lang tayo at laban lang. Darating din ang magandang bukas. Minsan, ang pinakamalaking tapat ay ang pagsabi, hindi ako okay. Kala ko, kailangan kong kayanin lahat mag-isa. Akala kong mahina ako kapag humihingi ng tulong. Pero doon pala nagsisimula ang tunay na lakas. Ang mental health ay hindi mo. Ito ay karapatan. Ang estudyante ay hindi makina. Ang mga breadwinner ay tao ring napapagod. May pag-asa sa bawat laban. At isang lipulang marunong makinig. Wow. Let's take a deep breath together. Performing that